Morning mga Q, welcome po dito sa aking YouTube channel, Super TV. Ayan, so kumusta kayong lahat mga Q? Ayan, so ngayon po araw po ng linggo. Ayan, Sunday po ngayon, February 16 mga Q. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga Q. So kanina mga Q, 12 hours ago, ay nag-post na po yung Kapuso Mo Jessica Soho. Ayan, siguro sa episode nila to mamaya mga Q sa KMJS. Ayan, mamayang gabi, kasi linggo ngayon. So, merong Kapuso Mo Jessica Soho mamaya. So, ito mga yung mga post nila. Bago yan. Ito yung latest. Ayan. So, nandito po si Joros Flores. Siya yung nangunguna dito. Pagdating sa react mga kayo, sobrang daming nag-react. Ayan o, 64,000. Yung comment, umabot po ng 3,000 plus. Yung share naman, ay umabot ng 8,000 plus mga Q. Yan, compare dito sa ibang episode. Yan. Dito 11 lang. Yan. Kasi sobrang daming talagang nag-aabang mga Q dito sa pagkawala ni Joros Flores. Kaya ano talaga siya, viral talaga. Yan. So, ayan. Ito yung mga picture na nakapost dito sa mga hindi pa po nakakita nito. Ito yung mga picture na nakapost dito. Ayan. Yan si Joros Flores. Ayan. So, sana makita na siya. Puging bata mga Q. Ayan. Yan naman yung Aklan River. Aklan River naman ito mga Q. Yan, siguro yan po yung drone shot. At ito yung team ng KMGS kasama yung Boracay Divers. Ayan o, ayan yung mga cameraman nila, mga Q. Yan. Ito yung sinisid nila yung ilalim yata ng dam. Yan. Pero ito kasi picture na ito mga Q, mukhang hindi na to kasama ng team ng KMGS at Boracay Divers. Mukhang nakita ko na kasi to nung mga una pa lang na nawala si Joros. Yan. Yan po yung Aklan River. Nagre-rescue sila dito. Mga Q. So, ayan, sobrang daming tao. Yan, Coast Guard. Yan. Ayan. So, yung caption mga basahin natin. Mga residente ng Aklan, nagbabayanihan ngayon sa paghahanap sa isang binatilyong nalunod sa Aklan River. Ligtas pa kaya siyang makikita? Yan. Totoo naman mga Q. Kasi ngayon, bawat individual ay nagpupursige na pong maghanap. Yan, kusang loob na talaga. Bayanihan na. Yan, for example, tayo, mga Q, pumupunta tayo dun sa mga lugar na may posibilidad na puntahan ng katawan ni Joros Flores, mga Q. Yan, pinupuntahan natin yung mga area na malapit sa Aklan River na may posibilidad na puntahan ng katawan ni Joros Flores. So, katulad ng iba, ganun din po yung ginagawa ng iba ngayon mga Q. So, kanya-kanyang hanap na talaga. Kasi hindi na kaya ng rescuer talaga mga Q na libutin yung ilog dito sa Aklan. Yung mga malapit na ilog doon sa lugar kung saan nalunod si Joros Flores. So, bayanihan na talaga mga Q. Kung ikaw, taga-Aklan ka, malapit ka sa ilog kung saan nalunod si Joros Flores, doon sa may bukana, pwede mong tingnan yung mga lugar na may posibilidad na puntahan ng katawan ng bata. Yun, ganun po yung nangyayari ngayon dito sa Aklan, mga Q. Para lang po doon sa mga hindi taga-Aklan. Kalmado lang yung ilog nung nagkayayaan kaming maligo doon. Ayan. Si Joro sumakay sa likod ni Ayens. Pero pinulikat siya, kaya tinulak siya ni Joros. Kaya tinulak ni Joros si Ayen para makaakyat siya sa tubig. Pero dinala siya ng agos. Okay. Tinulak daw ni Joros si Ayen, mga Q. Wait lang, mga Q. Si Ayen para makaangat daw sa tubig. Pero si Joros daw ay tinangay ng agos. Ito siguro mga Q, yung testimony na to ng mga kasamahan na ni Joros. Pero dinala siya ng agos. Nagpunta siya sa may linaw, pero nung nasa linaw na siya, parang may humugot sa kanya pailalim. Yan. Sinubukan naming lumangoy kung saan siya nawala, pero hindi namin siya makita. Ayan. Ito na yung testimony mga Q ng mga kaibigan ni Joros. Ken, kaibigan ni Joros.
Ayan. Lahat ng rescuer nagtulong-tulong na sila. Sila lahat. Marami na rin yung mga volunteer na sumisid sa ilog. O Maki, sobrang dami na po ng mga volunteer talaga na nagtulong-tulong na talaga para ma-rescue si Joros Flores. Nung kasagsagan talaga na simula nung second day, third day, fourth day, hanggang fifth day, sobrang dami pong naghanap, Maki. Ayan. Kulang na lang baliktarin yung ilog na yon para makita siya. Hindi nga sila tumigil sa paghahanap. Kusa ring lumapit yung mga albularyo sa amin tungkol sa nangyari sa anak ko. Ito siguro yung panayam sa nanay na ni Joros Flores ng Team KMJS. Araw-araw kaming pumupunta doon, wala kaming tulog. Hindi na kami halos kumakain. Siyempre mga Q, anak nila yung nawala. Siyempre yung mga pang-araw-araw nilang gawain, naapektuhan na pati yung mga pagkain nila, mga Q. So, ramdam natin yung hirap ng pinagdadaanan din ng pamilya Flores sa mga panahong ito, mga Q. Lalong-lalo ngayon, hindi pa nakikita. Yan. Kasi iniisip namin kung paano makikita pa yung katawan ni Joros. Naniniwala pa rin ako na buhay pa siya. Tanggap namin kahit anong nangyari. Patay man o buhay, gusto lang namin siyang makita. Rosbel at Joey na magulang ni Joros Flores. Yan. So yun pala yung interview, yung mga sinabi ni Ma'am Rosbel at Mr. Joey, yung nanay at tatay ni Joros Flores. So yun guys, umaasa pa rin, siyempre, tayong lahat na makabalik si Joros Flores. So, panalangin talaga tayo, mga Q, na isang araw bumalik yung bata sa kanyang pamilya na buhay, mga Q. So, yun. Abangan natin mamaya, mga Q, sa Kapuso mo, Jessica. So, hindi ko lang sure kung pang ilang episode po siya mamaya. Ayan. Isang oras naman yata yung KMGS, sobra. Beta. So, ito, itinampok nila si Joros Flores. At baka may malaman tayong mga impormasyon pa mamaya sa episode na to, mga Q. Siyempre, nag-iimbestiga talaga yung KMGS, mga Q. So, meron silang mga divers na dinala. Yan, yung team, yung mga taga mananaliksik ng Kapuso mo, Jessica Soho. Ayan. So, abangan natin, mga Q. Yan muna yung update ko sa inyo ngayong araw, mga Q. Ingat kayo palagi. God bless po. Happy Sunday po sa ating lahat. At again po, patuloy po tayong magdasal para makita na po si Joros Flores. Yan, at makabalik na po sa kanyang pamilya. Isama po natin palagi sa panalangin natin, mga Q, na makita na ang batang si Joros. Ayan, kasi sobrang miss na siya ng mga taong nagmamahal sa kanya, ng magulang niya, yan ang mga kapatid niya, mga Q. So, ingat kayo, mga Q. God bless po sa ating lahat.